Anong una yung napansin niyo po? Ano po, malamig na. Hindi ka Malamig, ano pa po? 16. Malayo na rin yung lamig niyo. Oh. Mataas, di ba yung temperature natin? Nasa 18. Nakaraan si 16 tayo, pero 16 hindi ganito. oh, hindi siya ano. Oo, bilis. Number 2, ma'am, anong nangyari pa? Na meron pa, ma'am, hindi mo nakita. Ano pa? Hindi ko na ano. Lumakas yung hangin, napansin niyo? Ay, oo nga. Nakaraan dito lang, dito ka, wala kang maramdaman. Dito na oh. Oo, hanggang dito na yan. Ang galing. Oh, abot na nga dito. Ay, oo nga. Yun po yung advantage niya. Pag hindi nyo sinunod yung standard operating procedure ng aircon sa paggawa, sigurado yun na tataas ng bahagya yung kuryente nyo. Ang galing. Ayan. Lamig na. Ayan po. Tuwang-tuwa na si ma'am. Opo. Kasi sinabi ko kay ma'am, no fix, no pay. Yun. Ang araw. Ano ngayon? March 2, 2024. Ito, may ginawa tayo ngayon. Dito tayo sa Taytay, Rizal. Ito, yung aircon na to, bagong linis. Ngayon, ito yung bagong linis. Yan o. May mga pagkakataon talaga na salamat. Nililinis natin pero hindi siya nakukuha sa linis. Tingnan nyo naman. Oh. Yan yung itsura niya. So, ilang taon ba to bago ginagawa? Ginagawa to siya 2 years. Binababa yung aircon. Pero kung araw-araw natin ginagamit, ayan, wala pang 2 taon, ipapaano na natin. Papababa na natin yung aircon. Tapos ang ano niyan, palatandaan niyan, magiging hilaw yung lamig niya. Tapos pangalawa, tumutulo yung aircon, mga ganun ang senaryo niyan. Kahit nalinis mo na, tutulo uli yan. So, pag ganyan, kailangan mo na siya ipababa. Ayan, ganito siya. Tingnan nyo, bagong linis yan. Kasi siya tumutulo, kasi dito nagbabarayan yan. Ito hindi gaano tumulo kasi dito grabe sa harap yung ano. Pero malapit na yan tutulo. Ayan. Tapos ang concern pa ni ma'am sa amin, di daw nilinis yung outdoor nang naglilinis. Kasi daw malinis pa. Pag ganun, wag kayong pumayag na hindi linisan yung outdoor. Pwera na lang siguro kung sobrang haba, ganun, wala silang hagdan, yun, babawasan na lang yung bayad. Ganun dapat. Hindi, wag kayo papayag na hindi palinisan yung outdoor. Kasi nga, ang mangyari diyan, mag-overheat yan. Sobrang init ng condenser. Ano mangyari? Magpo-protect. Masisira na yun. Masisira talaga yun. Yan. Delikado yung ganun. Daming pagkakataon sa amin yan, nasisira yung aircon dahil di nilinis yung condenser. Kadalasan nasisira yan mga inverter, mga motherboard ang sisirain yan. Yan, depende yun sa brand. May brand din na sisirain niya, compressor, yun. Di rin basta-basta magastos din, di ba? Yan, simpleng paalala lamang po ito sa ating mga minamahal na customer. Okay, ito yung kinalas natin nga na kakatapos lang daw na linis, mga 1 linggo pa lang ata, 2 linggo. Ayan yung itsura niyan pag ano na siya, nakakalas. Ngayon, ito yung evaporator. Yan siya, evaporator yan. Yan yung buong evaporator. Ayan, tingnan nyo yung loob. Bagong linis yan, Ganyan yung itsura niyan sa loob. Pag hindi nyo pinababa. Kumbaga ang tawag kasi dun pag pull down, bababa siya. Kumbaga sa ibang term nun, ang pull down tinatawag siya na deep cleaning. Kumbaga pinakaloob-looban nililinis. Kumbaga yung pinakabituka na talaga lilinisin. Ayan yun, tingnan nyo. Mamaya ipakita ko sa pagkatapos nyan malinis kung anong itsura. Ayan, lilinisin natin. Tingnan nyo yung loob. Yan yun. Ayan, yung mga na yan, yung mga lumot-lumot na yan, yan yung magbabara dito sa ito, tubo. Dito sa tubo na to. Ayan, magbara yan dyan. Pagbara na, tutulo na siya.
Ayan na yung ano niyan, tutulo yan pagdating ng ano. Kaya ganyan yung ano pag kailangan siya ibaba tapos di mo pinababa, eh di magtutulo sa loob. So pag magtutulo sa loob, basa yung mga TV mo, mga anong mga gamit mo sa loob, mga kutson, yan, yung mga problema. Yung iba naka ano, kahoy yung bahay, so nababasa yun, gumagabok yan. Yun ang ano diyan problema natin pag tumutulo yung aircon. Ito sir, ito yung ginawa natin na pinul daw natin. Na-short tayo sa Freon, kaya ngayon binalikan natin. Ito itong ganito, tingnan nyo yung ano niya, sticker niya, kumbaga yung data. Yung ampere wala siyang nakalagay. Wala siyang nakalagay. Rated frequency, cooling capacity, efficient ratio, power input, rated max 1,250 watts. Yan. Tapos sound pressure level, refrigerant charge. Tingnan nyo. Wala siyang nakalagay na ampere. Yan. Sa mga baguhan, marami pa rin ang hindi nakakaalam nito kung paano siya i-compute. Yan. Pag ganito, marami siyang paraan na malalaman mo kung ilan yung dapat na ikarga mo na amperahe. Yan. Kasi ngayon, ang nasusukat natin nasa nasa 120. Yun ang akala natin na yung Freon natin ayos na. Akala natin naka-full na siya yung karga natin ng Freon, pero hindi pala. Ang pinakamaganda at pinaka-accurate na pagsukat natin ay yung amperahe. Sukatan natin. Kung paano siya i-compute dyan, basahin nyo siya. Halimbawa, wattage. Yan. Ang unang paraan dyan, 1,250 watts. I-divide mo siya ng 230 volts. Kasi ang voltahe na 230. Yan. Yun na yung magiging amperahe mo. Yun. Yung amperahe na yun, doon ka na magbabase kung anong lumabas doon sa pag-compute mo. Yun na yung magiging refrigerant. Pag charge mo ng Freon, yun na yung basihan mo para masukat mo siya sa amperahe. At pangalawang dahilan, alamin mo kung ilan yung horsepower niya. So kung paano malaman kung ano yung horsepower niya ay yun nga, doon tayo sa watts. 1,250 watts, i-divide mo siya ng 746. Yun na, pag lumabas yung kung anong lalabas doon sa 1,250 divided by 746, yun na yung magiging horsepower mo. So kung horsepower ka magbe-base, medyo i-estimate mo siya kung ilan yung halimbawa 1 horsepower, ilan ba yung kadalasan na amperahe nun. Ang kadalasan ng amperahe ng 1 horsepower nasa 4 something yun, 4.2 hanggang 4.5, ganon. Kung halimbawa nagiging 1.5, edi magiging 6 na yung amperahe mo. Ito, umabot na siya ng kulang-kulang mga 6 na, aabot pa nga ng 7 eh. Yan, sobrang lamig na siya sa loob. Yan, kasi nga, ang akala kasi natin, kinargahan natin, hindi kasi natin alam kung anong amperahe nito. Wala talaga nakalagay na amperahe yan. So, doon tayo mag-base sa computation natin. Yan. So, maaari tayong magkamali. Akala natin malamig na sa loob. Hindi yan lalamig kasi nga akala mo tama na yung amperahe mo. Yun pala hindi pa. Kasi yung yung pressure mo kasi hindi siya accurate. Ang pressure kasi nagbabago yung pressure. Pag mainit ang panahon, tumataas. Pag malamig naman, bumababa. Pag malamig din yung loob na ng kwarto, bababa din. So, hindi siya accurate na basihan para malaman mo na maayos yung takbo ng
ating aircon. Ayan lamang po, para lamang po ito sa mga baguhan. Yan. Maraming salamat po. Anong unan yung napansin niyo po? Ano po, malamig na. Hindi ka Malamig, ano pa po? 16. Malayo na rin yung lamig niyo. Oh. Mataas 'di ba yung temperature natin nasa 18. Nakaraan si 16 tayo pero 16 hindi ganito. hindi siya ano. Oo, bilis. Number 2, ma'am, anong nangyari pa? Na meron pa, ma'am, hindi mo nakita. Ano pa? Hindi ko na ano. Lumakas yung hangin. Napansin nyo? Ay, oo nga. Nakaraan dito lang. Dito ka. Wala kang maramdaman. Dito na oh. Oo. Hanggang dito na yan. Ang galing. Abot na nga dito. Oh. Ay, oo nga. Yun po yung advantage niya. Pag hindi nyo sinunod yung standard operating procedure ng aircon sa paggawa, sigurado yun na tataas ng bahagya yung kuryente nyo. Ang galing. Ayan. Ang lamig na. Ayan po. Tuwang-tuwa na si ma'am. Siya. Opo. Kasi sinabi ko kay ma'am, no fix, no pay. Yun. Ayan. Ayan, maraming salamat po.